ano ba meron sa Bohol? Tara, samahan niyo ako sa 3 araw kong pagbisita sa tinaguriang puso ng Visayas. Ating tuklasin ang kanyang magandang tanawin, kamangha-manghang mga kuweba, ang mga cute na tarsiers. Magtanghalian tayo sa Loboc River at magtampisaw sa napakagandang mga beaches dito sa Bohol. So, ano pa hinihintay nyo? Tara, Bohol na tayo! Bohol, isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Pilipinas. Para hindi kami malate sa flight namin, minabuti naming umalis ng maaga para hindi kami matraffic. Kasama ko pala dito yung mga kapatid ko at yung mga pamangkin ko. Second time ko makakapunta ng Bohol kaya medyo excited ako sa mga susunod na araw. Mga 1:00 ng hapon, lumapag kami sa Panglao International Airport. Ang ganda ng airport dito. Malinis, modern, at makabago ang disenyo. Puno ng mga atraksyon at mga pictures yung airport at mukhang mababait naman yung mga staff nila dito. Sinundo kami ni Kuya Felix at ihahatid niya kami sa tutuluyan namin sa Bohol for the next 3 days. Ang Henan Premier Coast, Panglao. Ang Henan ang isa sa pinakasikat na hotel at talagang dinadayo ng mga turista dito sa Panglao. Makikita nyo naman sa disenyo nito mula panloob hanggang panlabas ay talaga namang napakaganda. After namin mag-check-in, dumiretso na kami sa loob ng aming kwarto at talaga namang napakaganda ng aming room. Very modern design with a Filipino touch. Sulit na sulit talaga ang bayan mo dito. Napakaganda din ng kanyang CR. May bathtub, hot and cold showers, kumpleto. At yung kanyang veranda, paglabas mo ay swimming pool agad. Napakaganda. Masarap dito tumambay paggabi. Nakaplano na sa utak ko na bago ako matulog mamayang gabi, magtatampisaw muna ako dyan sa napakagandang swimming pool na yan. Yes. Mahaba ang swimming pool na to. Nagsistretch siya dun sa mga kwarto na katabi. Napakaganda rin ng infinity pool dun sa ibandang gilid. Inaya pala kami ng pinsan namin na kumain sa isa sa mga sikat na restaurant dito sa Bohol, ang Bohol Tropics. Ang ganda rin ng lugar na to. Alam ko matagal na itong Bohol Tropics pero sa itsura niya ay very well maintained siya. Napakaganda ng swimming pool na malapit sa restaurant. Tapos mala intramuros din yung mga style ng ilaw nila. Dito kami kumain sa Cafe Atanasio. Maganda yung disenyo ng restaurant. Ang ganda rin ng view ng harbor paggabi. At syempre, napakasarap din ng kanilang mga pagkain. Mapalad kami at nakita namin in person ang isa sa mga sikat na banda dito sa Panglao, ang Music and Me. Napadaan kami sa syudad ng Tagbilaran City at napansin ko na napakalinis ng lugar na ito. Wala akong makitang basura, walang mga kalat, at maayos siya. Bumalik na kami sa Henan para magpahinga. Bukas na naman ulit. Day 2. Ngayong araw na to magsisimula ang aming travel adventure. Pero bago ang lahat, tayo ay magsimula muna sa isang masarap na breakfast. Tinatawag ang lugar na ito na La Costa. Napakaganda ng lugar na to. As in, hindi ko nagbibiro. Ito'y na siguro yung isa sa pinakamagandang buffet area na napuntahan ko. Madami kang choices na pwedeng pagpilian. Kasama pala namin sa tour na to ang aming driver na si Kuya RJ.
Una naming pinuntahan ang Hinagdanan Cave. Ayon sa kwento, aksidente daw ang pagdiskubre sa kuwebang ito. Habang naghuhukay ang may-ari ng lupa, nabutas niya ang itaas na bahagi ng kuweba. Gumamit siya ng hagdanan para makita kung ano ang itsura nito at nasurpresa siya sa napakalawak na kuweba na nakita niya sa baba. Meron din silang souvenir shop dito sa katabi. Namili na rin kami ng mga kakaibang mga t-shirt, keychain, kalamay, at kung ano-ano pa. First time kong kumain ng uod. After namin mangweba, tumiretso naman kami sa Baclayan Church. Isa ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Kinikilala ang Baclayan Church bilang isang National Historical Landmark. Ang ganda ng interior ng simbahan. Napakalawak nito at ang laki sa loob. Recently lang nagkaroon ng isang malaking lindol at nasira ang malaking bahagi ng simbahan. Buti na lang naayos nila ito at naibalik ang kanyang ganda. Dinaanan namin ang isa sa pinakasikat na tulay dito sa Bohol, ang Clarin Bridge. Dito sa Rio Verde, dito kami magtatanghalian. Sasakay kami sa isang malaking balsa na mayroong buffet area sa loob. Grabe, ang ganda dito sa loob. Naiwan ka? Ang dami din nilang handang pagkain. Ang daming pagkain na pwedeng pagpilian. Mostly dito ay Filipino food. Ito na siguro ang isa sa pinakakakaibang restaurant na nakainan ko. Buffet lunch, masarap yung pagkain, at meron pang live music. Talaga namang napakaganda. Makasunog kilay naman ang performance ng mga tao dito sa Ati Tribe. Kung kukuha kayo ng tour dito sa Bohol, i-consider nyo itong Rio Verde. Sulit siya. After namin kumain, dediretso na kami sa Tarsier Conservation Area. Pero bago iyon, dumaan muna kami sa man-made forest. Grabe, ang cute ng mga tarsiers. Yun nga lang, parati nga lang silang tulog. Medyo tahimik lang tayo. Huwag natin silang guluhin. Ito na ang grand finale ng ating day tour for today, ang Chocolate Hills. Napakaganda ng Chocolate Hills, grabe. Ang sabi nila, dati daw, ang Chocolate Hills ay nasa ilalim ng isang malaking anyong tubig. Makalipas ang milyong-milyong taon, nawala ang tubig at naiwan ang mga majestic na hills. Ito na ang Chocolate Hills. Kinailangan naming maglakad para pumunta doon sa may view deck ng Chocolate Hills. Sulit naman ang pagod at sa pag-akyat dahil napakaganda nga naman talaga ng view dito sa itaas. Meron din silang wishing well dito. Hulog ka ng barya, tapos kalimbangin mo yung bell. What goes up must come down. Pababa na kami at uuwi na kami at babalik na kami sa aming hotel. Goodbye Chocolate Hills. Maraming salamat sa napakaganda experience. Day 3. Papunta kami ng Balikasag at dito na magsisimula ang aming island hopping. Sabi nila, ang Balikasag Island ay isa sa pinakamagandang fish sanctuary sa Bohol. Favorite na destination ito ng mga mahilig sa scuba diving, free diving, at snorkeling. Protected ang area na to at alam ko ay bawal mangisda dito. Pangalawang beses ko na makakapunta dito sa Balikasag Island. Talaga namang napakaganda pa din niya. Wala pa din siyang pinagbago. Talaga namang nakakamangha. Na-excite na ako mag-snorkeling. Sabi sa akin ng bangkero, meron daw silang mga nakitang mga pawikan sa area.
Nung una kong punta dito, wala naman ako nakita, kaya sobrang na-excite talaga ako. Niready na namin yung mga snorkeling equipment namin. Kumuha na rin kami ng mga bangkero na maghahatid sa amin sa snorkeling spots. Grabe, ang ganda. Ang gaganda nila. Ang ganda ng tubig. Grabe, sobrang linaw. Ito na. Simulan na natin. At tama si Kuya. Meron nga mga pawikan. Nakita ko si Leonardo. Walangoy. Nandito rin yung mga tropa ng isda. Sobrang dami. Grabe, ang ganda. Tuwang-tuwa yung mga pamangkin ko. Nakakamangha nga naman itong mga isdang to. Nakikita ko lang sila sa merkado, pero ito, buhay na buhay sila at masasaya. Lumipat-lipat din kami ng mga pwesto. May mga ibang lugar kasi na mas maraming isda. At meron din ibang lugar na meron din maraming pawikan. Enjoy na enjoy talaga dito sa pagsasnorkeling. Grabe, dito yata nasunog yung likod ko. Pero bago ang lahat, kumain muna tayo at dahil gutom na ako. Pagkatapos namin mag-lunch, pupunta kami sa isang lugar na tinatawag ay Virgin Island. Walang mga pa-virgin dito pero ang ganda talaga ng lugar na to. Ang tawag nila dito ay isang malaking sandbar. Grabe, napakaganda ng lugar. Pagbalik namin sa Hinan, nag-swimming muna ako sa swimming pool. At dito na magtatapos ang aming island adventure. Bukas ulit. Day 4. Last day namin sa Bohol. Habang nag-i-empake ako ng damit ko, tumawag sa akin yung pinsan kong si Kuya Mike. Tinanong niya ako kung gusto ko daw bang mag-parasailing. Sabi ko, sumuka ako nun nung una kong ginawa yun. Pero sige. Gusto ko kasing ma-experience ulit yung thrill ng pagpaparasail. Ang ganda kasi, tsaka kakaiba yung feeling. Nakakatakot man siya, pero hindi talaga. Sa una lang siya, nakakatakot. Kasama ko pala dito yung pamangkin kong si Kobe. First time niya magpaparasail. So talagang kinakabahan talaga siya. Ako medyo may konting kaba, pero okay na ako kasi naranasan ko na naman to. Kung minsan pinangarap mong lumipad o kaya naman maging isang saranggola, eto na siguro yung pinaka-closest thing para dun. Buti na lang at hindi ganun kalakas yung hangin. Swabing-swabe lang yung pag-akyat namin ni Kobe. Ang sarap pala ng feeling pag inihila ka pataas. Oh yeah, sarap. Namiss ko to Sa puntong ito, ang liit na nung bangka. Talagang nakakaba kasi ang taas-taas na namin. Grabe, pag nahulog ka dito, ewan ko sa kapupulutin. Sabi ko sa'yo, hindi talaga siya nakakatakot. Sa una lang. Pero pagdating mo sa taas, parang kalmadong-kalmado na ang lahat. Grabe tong experience na to. Ang saya lang. Pagkatapos ng lahat, bumalik na kami sa isla at sinalubong kami ng malamig na beer. Lasing ako. Maikli lang ang buhay natin. Kaya habang malakas pa, bumiyahe ka. Puntahan mo ang mga lugar na gusto mong makita. Lasapin mo ang mga pagkain na gusto mong kainin. At yakapin mo ang mga taong nasyang bugso ng iyong damdamin. Ito po si Max Centeno. Samahan niyo ako ulit sa mga susunod na paglalakbay. So ano masasabi mo sa Chocolate Hills? It's so wonderful. Welcome to Doon na sa ano kami,
sa Boracay. Wow, sarap. Nascon namin kasi doon ginawa sa 2 weeks ago, nasa tindahan ako. Paddle, paddle, paddle. Fly away, skyline pigeons fly. Cheers. Never cease to amaze. Wow.